O ikaw, Manny Pacquiao, hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga sumasagot no? Pangilan na ba to? Pang-apat na. Manny Pacquiao, kung ayaw mo talagang kasahan yung hamon ng taong bayan na mag-boxing daw tayong dalawa, ibigay mo na lang siguro, pwede na, kahit sino dyan sa mga anak mo at ilaban mo sa tigasing Olympic. Para nang sa ganun, mapatunayan ko kung kinakailangan sa ganitong klaseng paraan. Ang mga sinasabi mo na yan, lalo na nung SONA, na bilib ka dyan kay BBM. Ha? Sa administrasyon, sa ginagawa ng administrasyon to, sabi mo nagagandaan ka? Pacman, hanggang ngayon hindi ako makaget over. Talagang hindi ko mahahanap ang tamang dahilan kung saan banda mo pupurihin ng administrasyon to. Samantalang ito, Pacman, Manny Pacquiao dati baka nakakalimutan mo ipapaalala ko lang ulit sa'yo, Manny Pacquiao. Noong 2022, kahit nung nagbabala ka palang tumakbo sa pagka-presidente, banat ka na ng banat diyan kay BBM, no? At sinasabi mo pa nun lagi na galit ka sa mga magnanakaw, ganyan, no? Anyari, Manny Pacquiao? Bakit bigla kang nagbago? Bakit ngayon, kung kailan tinutulunggis ng administrasyong bangag ang taong bayan, bakit parang ngayon ka ata nagsaside dyan kay BBM? Hindi ko talaga mahanap ang isang logical reason, Mr. Manny Pacquiao, para ikaw talaga kumampi o yung parang papalabasin mo talaga na maganda ang dinudulot ng administrasyon to. Sa kabila ng kapalpakan, kainutilan talaga na paulit-ulit na nangyayari, no? Mga governance policies na ginagawa nila walang kwenta, no? Kita mo yung 19 trillion nung isang araw lang na binlag ko, 19 trillion na lumubo lalo ang ating utang sa World Bank. Manny Pacquiao, anong dahilan pa na masasabi mo? Born again Christian ka din, kapatid kita sa relihiyon, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. At alam mo, kampi talaga sa akin ang mga kapatid nating born again Christian, namulat na. Dahil alam nilang itong ginagawa ko, hindi ito pagre-rebelde. Hindi yan. Ito ay talagang panunuligsa kapag ka nakikita namin na meron na talagang kainutilan at kapalpakan at kahayupan na ginagawa ang ating gobyerno. Karapatan ng mamamayang Pilipino na mag-speak out, no? Manny Pacquiao, lalo na sa isang public figure na katulad mo na nabiyayaan ng Diyos ng pambihirang lakas, pambihirang kasigatan at pambihirang yaman, Manny Pacquiao. Sana ay gamitin mo yan sa tama ng matuwa ang nasa itaas. Manny Pacquiao, ilang taon ka na, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong to. Manny Pacquiao, I came to a point in my life, no? I came to a realization na ang pera, hindi yan dapat sasambahin, no? Ang pera, temporary lang yan. At ang pera, higit sa lahat, no? Hindi na yan kailangan na paparamihin pa ng paparamihin kung hindi lang din ito para sa purpose na mag-glorify sa ating Panginoon. Manny Pacquiao, kung ako lamang ay isang bilyonaryo, no? I wish, how I wish. Hindi natin alam. Kung ibibigay yan ng Panginoon, why not? Hindi ako magsasalita ng tapos dito as of this day. Ganyang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ko yan i-smallin. At walang makakapang-small sa mga plano ng Panginoon natin. Kaya Manny Pacquiao, sinasabi ko to dahil gusto kitang i-inspire o gusto kitang leksyonan, no? Na sana gamitin mo naman ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon to glorify Him. Yung mga issue na ibinabato sa iyo ng iba dyan tungkol sa money pay, no, na nagiging paraan sa pag-deposit para makapaglaro ang iba sa mga gambling apps, no? Manny Pacquiao, hindi ako hipokrito. At kahit na medyo matalas ang aking bibig, ang aking pananalita, I will keep on going on. I will just keep on repeating my words. Kung ito ay para mamulat ka, mas lalo ka pang maging close sa Panginoon at lalo pang ma-open up ang faith mo. Manny Pacquiao, there are things in this world na talagang kailangan natin tumbukin. There are things in this world na kailangan talaga kahit medyo
parang masakit ng pandinig, no? O ang tinig. Pag sinabi mo sa isang tao, kung kinakailangan sabihin, kailangan sabihin. Yan ang aking paniniwala bilang isang born again Christian eh. Hindi tayo dapat maging duwag. Hindi tayo dapat maging tahimik at hindi tayo dapat maging bulag-bulagan ni Quetzal at Manny Pacquiao. Ha? Kaya Manny Pacquiao, sana lang talaga makaabot to sa'yo. Kung ayaw mo akong palagan sa boxing, kung ayaw mong pagbigyan ng taong bayan, ibigay mo kahit sino sa mga anak mo na maglaban kami sa isang boxing match sa maayos na paraan. Hindi ito suntukang kalye. Ha? Kaya yan, Mr. Manny Pacquiao, sana ito talaga seryosohin mo. Dahil kahit ako, hindi pa ako bilyonaryo ngayon. Ha? Pero itong dedication ko sa aking ginagawa, ang aking paniniwala, nakakampi ko ang Panginoon sa mga ginagawa ko, na kahit sino pang banat-banatan ko dyan, at the end of the day, sasakluluhan ako ng Panginoon. Madali na sanang manahimik na lang ako sa sitwasyon ng buhay ko. 7 years old kong anak, hindi ko nakikita lumalaki. Napalayo ako sa pamilya ko, napakasakit. Pero Manny Pacquiao, bilang born again Christian, alam nating ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kahit sinong bilyonaryo, trilyonaryo, pinakamalakas, pinakamaimpluwensyang tao sa mundong to, kayang-kayang durugin ng Panginoon sa isang iglap lang. So Manny Pacquiao, sana makaabot to sa'yo.